Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jude. Taong 1976, San Remigio, Antique. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan si Jude at ang kanyang asawa sa poder ng kanyang ama. Hindi pa sila nakakapagtayo ng sarili nilang bahay noon, gawa ng hindi pa sila kasal ng kanyang asawa. Kahit papaano, hindi naman sila naging problema sa bahay ng kanilang pinagtitirhan, gawa ng tumutulong din naman sila sa lahat ng gastusin at gawaing bahay. Kung di ninyo na itatanong, kilala ang pamilya nila Jude sa kanilang baryo dahil sa pagkakaroon ng kanyang ama ng mga kaibigang merong kapangyarihan sa ibang lugar. Karamihan sa mga ito ay merong nagsisilakihang negosyo, kagaya ng kopra at palayan. Dahil sa mga kaibigan ng ama niyang yun, kung kaya't kahit papaano, ay nagkakaroon din sila ng konting biyaya na nanggagaling sa mga ito. Dagdag pa ni Jude na meron ding kakayahan ng kanyang amang utusan ng kanyang mga kumpare sa kung ano ang nais niyang ipagawa. Minsan nga, nakita ni Jude na lumuhod sa harapan ng kanyang ama ang isa nitong kaibigang di hamak na mas mayaman sa kanila habang umiiyak. Sa loob ng ilang taong pananaliksik ni Jude ng kasagutan, wala ni isang nakapagsabi sa kanya sa kung ano ang ginagampanang posisyon ng kanyang ama. Maging ang mga matatanda sa kanilang lugar noon ay nananatiling tahimik kapag tinatanong niya ang mga ito. Ang tanging naririnig lamang palagi noon ni Jude ay merong isang makapangyarihang pamilya ang namamahala sa kanilang baryo. Ang labis niya pang ipinagtataka noon ay sa tuwing kasama niya ang kanyang ama sa baryo, wala ni isang tao ang nagagawang kumausap sa kanila. Animoy ilag na ilag ang mga ito na para bang hindi sila nito nakikilala. Isang araw, habang nagwawalis at naggagapas ng damo si Jude at ang kanyang asawa, merong dumating na isang panauhin sa kanila. Kung hindi siya nagkakamali, kumparyo ng kanyang ama, galing iba yung baryo. "Hoy Jude, nandyan ba ang tatay mo?" Mahinahong wika nito. "Oo, nandyan. Saglit lang ho tatawagin ko lang." Kasabay ng pagwika ni Jude, ay siya namang dali-dali niyang pagtungo sa silid ng kanilang tahanan. Iniwan niya muna pansamantala ang kanyang asawa upang tugunin ang nais ng lalaki. Paglabas ng kanyang ama, laking gulat na lamang niya nang biglang magwika ang lalaking yon sa kanilang harapan ng, "Magandang umaga ho, Tandang Lauryo. Naparito ho ako para iulat sa inyong mga pangyayari." Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsenyas ng kanyang ama sa kanya para lumayo na sa kanila. Hindi siya nito kinausap, subalit alam na niya ang nais nitong ipahiwatig. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarating na nga si Jude sa lugar na kinaroroonan ng kanyang asawa. Abala man siya noon sa paggagapas, subalit hindi niya inaalis ang kanyang mga paningin sa ama niyang nakikipag-usap. Sa punto kasing yon, hindi na niya mapigilan ang kanyang labis na pagtataka dahil sa mga katagang kanyang narinig. Hindi niya kasi magawang mawari kung bakit tinawag na Tandang Lauryo ang kanyang ama kahit mas matanda pa sa kanya ang bumibisita. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, napagpasyahan ni Jude na kausapin ng kanyang ama
tungkol sa mga kaganapang kanyang nasaksihan. May kaba man siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Pinili niyang ito ay pangibabawan, alang-alang sa mga kasagutang kanyang ninanais. Nang marinig ng kanyang ama ang kanyang mga katanungan, bigla itong umupo sa kanilang upuan habang nagwiwika ng, "Sa tingin mo, anak, nasa wastong gulang ka na ba para malaman ang katotohanan?" Paminsan-minsan, may mga bagay na mas mabuting ikubli na lang kesa malaman. Hayaan mo, hindi din maglalaon at malalaman mo ang totoo tungkol sa likod na tunay na pagkatao ng ating pamilya. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman siya nitong nilapitan habang dahan-dahang ngumingisi. Hindi na noon nagawa pang makapagsalita ni Jude, gawa ng alam niyang ayaw ng kanyang ama, ang taong masyadong mapilit. Sa paglipas ng ilang araw, buwan, naging tahimik naman ang kanilang pamumuhay. Nagdadalang tao na noon ang kanyang asawa, kaya na may mabilis ang kanilang ginawang paghahanda para sa pagsapit ng panganganak nito. Isang araw, ninais ni Jude na magpasama sa kanyang ama patungong sentro ng baryo. Tutungo sila sa isang albularyo upang kumuha ng mga pangontrang maaaring gamitin ng kanyang asawa. Hindi naman tumutol noon ang kanyang ama, gawa ng nais din itong maging ligtas ang kanyang magiging apo. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang bahay ng albularyo. Pagpasok nilang dalawa sa pintuan ng bahay nito, laking gulat na lamang ni Jude nang makita niyang nakayuko ang albularyo. Hindi nito magawang tumitig sa kanilang pagmumuka o kahit sa suot man lang nilang damit. Kitang-kita niya din ang reaksyon ng pagmumuka nito sa kadahilan ng napakaraming kandila ang nakasindi noon sa altar ng kanyang bahay. Manong, may problema ba ang pagtungo namin sa pamamahay mo? Tanong ni Jude. Magandang umaga ho sa iyo, kagalang-galang na tandang Lauryo. Ano ho ang magandang hangin na nagdala sa iyo rito sa hamak na bahay ko? Wika naman ng albularyo. Tama na ang formalidad. Asikasuhin mo na lang yung anak ko dahil siya ang may kailangan sa iyo. Sagot naman ni Jude. Matapos nilang mag-usap, agad din namang lumabas ang kanyang ama sa bahay ng albularyo. Bago nito tuluyang lisanin ng sala, mariin nitong ipinagbilin sa manggagamot na patayin ang lahat ng kandilang naroon sa kanyang altar sa kadahilanang nagbibigay yon sa kanya ng mainit na pakiramdam. Agad din naman itong pinatay ng albularyo matapos itong ipagsabi ni Tandang Lauryo. Nang maramdaman nila Jude na nakaalis na ang kanyang ama, doon na nila inumpisahan ang tungkol sa kanyang pakay. Manong, bakit ho ba Tandang Lauryo ang tawag niyo sa tatay ko? Hindi ho ba't mas matanda pa kayo roon ng di hamak? Tanong ni Jude. Hindi mo ba alam ang tungkol sa pagkatao ng iyong ama? Ay nako, nakakapagtaka ka, iho. Akala ko maging ikaw ay kaanib ka na niya. Sagot naman ng albularyo. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Sagot naman ni Jude. Nang marinig ito ng albularyo, hindi na ito nagdalawang isip na ipagtapat kay Jude ang lahat ng kanyang mga nalaman. Paano ko ba sasabihin? Sige, ganito na lang.
Isang gabunang aswang ang iyong ama. Baluarte niya ang lugar na ito at walang sino mang nilalang dito sa San Remedyo ang may lakas ng loob na siya ay kaharapin. Sagot naman ng albularyo. Dagdag pa nito na kaya takot kay Tandang Lauryo ang lahat ng albularyo sa pangkasalukuyan ay dahil na rin sa nagawa nitong patayin ang lahat ng kanilang maestrong kumalaban sa kanya noong nakaraan. Saksi din ng albularyong yon noong minsang tunawi ni Tandang Lauryo ang baluti ng sator. Gamit-gamit lamang ang lakas ng kanyang bertud na tangan-tangan. Huwag ka sanang magagalit sa iyong ama dahil sa iyong mga nalaman. Alam kong napakabait niya ni Tandang Lauryo, pero kinakailangan niyang maging mabagsik sa sino mang taong nagbabanta sa kanyang buhay at sa kanyang mga minamahal. Marami man kaming hindi pagkakaunawaan noon, ngunit napakalaki ng aking pasasalamat sa kanya dahil nagawa niya kaming bigyan ng proteksyon at pangako na manatili sa baryong ito ng payapa. Dagdag pa ng albularyo. Nang marinig ito ni Jude, doon pa lamang niya nasagot ang lahat ng katanungang umiikot sa kanyang isipan. Mahirap man itong paniwalaan para sa kanya, ngunit hindi niya maipagkakaila sa kanyang sarili na totoo ang mga aswang. Sa paglabas niya sa bahay ng albularyo, pinili niyang huwag ipahalata sa kanyang ama ang lahat ng kanyang nalaman. Habang naglalakad silang dalawa pabalik sa kanilang bahay, panay naman ang kanilang naging pag-uusap tungkol sa mga bagay na ibinigay ng albularyo. Maya-maya pa, bigla na lamang silang naantala nang mapansin nilang mag-ama ang paglapit ng tatlong kalalakihan. Dalawa sa mga ito ay matanda na at ang isa naman ay bata pa na nasa 20 taong gulang ang edad. Sa paglapit ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, agad namang sumapak sa pagmumukha ni Jude ang napakasangsang na baho ng mga ito. Alam niyang nanggaling pa yun sa malayo sa kadahilan ng ibang-iba ang kasuotan nito kumpara sa mga taong tubong baryo. Anong kailangan ninyo sa lugar ko? Mahinahong tanong ni Tandang Lauryo. Lugar mo? Hindi ba't mas maganda sa pandinig kung sasabihin mong lugar ng mga kauri mo? Sagot naman ng isang matanda. Ikaw ang una naming nilapitan dahil balita namin, ikaw ang namumuno sa lahi mo. Nais naming magkaroon ng kasunduan sa inyo tungkol sa hatian ng ating makakain sa lugar na ito. Magtatag tayo ng kasunduan upang walang maganap na hindi pagkakaunawaan. Dagdag pa ng isang matanda. Nang marinig ito ng ama ni Jude, agad naman itong nagbigay sa kanya ng senyas na lumayo doon. Di naman siya noon tumutol, gawa ng alam niyang seryoso na ang kanyang ama noong mga oras na yon. Maya-maya pa, bigla namang sumagot ang kanyang ama ng, Pasensya na kayo mga Ginoo. Hindi ako narito sa lugar na ito para gawin itong pugad kainan. Humanap na lang kayo ng ibang baryo at ibang kalahi nating makikipagkasundo sa inyo. Nang marinig ito ng dalawang matanda, ay mabilisan naman siya nitong nilapitan habang ngumingisi. Rinig na rinig noon ni Jude ang ibinulong ng dalawa sa kanyang ama tungkol sa pagbubuntis ng karamihang babae sa kanilang lugar. Nang marinig niya ang bagay na yon, bigla naman siyang kinabahan dahil sa labis na pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang asawa.
Alam niyang masasama ang budhi ng mga nilalang na yon, gawa ng nagtataglay ito ng napakabigat na presensya. Nang hindi na makapagtimpi ang ama ni Jude sa mga ito, bigla niyang hinawakan ang leeg ng isang matanda habang nagwiwika ng, "Hindi pugad kaina ng baryong ito. Subukan niyong manggulo dito ng kahit na sino. Akong makakalaban ninyo. Mukhang hindi kayo marunong magbigay galang sa kauri niyong mas mataas ng di hamak sa inyo." Matapos nitong makapagsalita, agad din namang nagsitakbuhan ng mga ito papalayo sa kanilang kinaroroonan. Hindi na nila ito ninais pang sundan, gawa ng nagmamadali silang makauwi sa kanilang tahanan. Kinagabihan, habang sila ay nagpapahinga, biglang napansin ni Jude ang pagsidatingan ng iilang kumpare ng kanyang ama. Lahat ng mga ito ay nakasuot ng balabal na halos hindi na masilayan ang kanilang pagmumuka, na para bang meron itong pinagtataguan. Sa pagpasok ng mga ito sa kanilang bahay, agad namang bumungad sa kanila ang nanlilisik nitong mga mata. Sa pagkakatanda ni Jude, nasa 15 katao ang bumisita noon sa kanila upang tugunin ang pagtawag ng kanyang ama. Nang mapagtipo na ng ama ni Jude ang lahat ng panauhing yon, pinili nilang isagawa ang pulong sa labas ng kanilang tahanan upang masigurong hindi sila makakaistorbo sa pamamahinga ng asawa ng kanyang anak. Si Jude naman noon at ang kanyang ina ay ninais na samahan si Tandang Lauryo upang magawa nilang malaman ang mga nangyayari. Tandang Lauryo, narito ho kami alinsunod sa iyong pagtawag. Maaari ho ba naming malaman kung anong sigalot na inyong kinakaharap? Tanong ng isa niyang kumpare. Kaya ko kayo pinatawag dahil merong nagbabadyang panganib sa ating pananahimik. Kanina, habang naglalakad kami pauwi, merong kumumpronta sa aking ibang lahi ng ating uri na humihiling ng kasunduan tungkol sa ating baryo. Ayon sa kanila, nais nilang makihati sa pugad kainan ng lugar na ito sa kadahilanang nakita nila ang pagdadalang tao ng karamihan sa kababaihan dito sa baryo. Ngayon, ang nais kong gawin ninyo ay hanapin nyo ang 3 yon at dalhin nyo sila sa akin. Kailangan ko silang mabigyan ng leksyon upang matuto silang magbigay respeto sa mga demonyong higit na nakakataas sa kanilang uri. Paliwanag at utos naman ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng lahat ng ipinatawag ni Tandang Lauryo, agad namang gumawa ito ng hakbang upang hanapin ang ipinapahanap sa kanila na mga nilalang. Ilang segundo lamang noon ang lumipas nang biglang kumaripas ito ng pagtakbo na para bang mga hayop na nababaliw. Pagkawala ng mga ito sa paningin ni Jude, bigla silang nakarinig ng isang napakalakas na pag-alulong ng iilang asong naroon sa kanilang baryo. Ilang oras din sila noong naghintay hanggang sa bumalik ang mga inutusan ni Tandang Lauryo. Pagpatak ng 11:00 ng gabi, merong nasipat si Jude na mga hayop na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Napakasangsang ng amoy nito at meron itong tangan-tangang 3 kalalakihan na halos wala ng malay. Ayon sa kanya, karamihan sa mga hayop na kanyang nakita noon ay purong aso at mga itim na baka. Nanlilisik ang mga mata nito habang patuloy na tumutulo ng walang tigil ang kanilang mga laway. Maya-maya pa,
Bigla namang nagsitayuan ang mga hayop na yon habang dahan-dahang nag-aanyong tao. Matapos ang mga pangyayari, bumungad sa kanya ang 15 kumpare ng kanyang ama na wala ng mga saplot. Pagsilay niya sa mga ito, bigla naman siyang napatakbo sa loob ng kanilang bahay upang magtago. Hindi naman siya noon pinigilan ng kanyang ama, gawa ng normal lamang ang reaksyon ni Jude sa kanyang mga nakita. Tandang Lauryo, narito na ho ang mga ipinapahanap ninyo. Batid kong nasahanay sila ng lahi ng mga tiktik na kadalasang pinagpipiestahan ang mga bahay na merong buntis. Wika ng isa niyang kumpare. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, agad naman niyang nilapitan ang 3 kalalakihan upang gisingin. Pagmulat ng mga ito, laking gulat na lamang nila nang biglang ngumisi ang 3 lalaki habang tumatayo. Kasabay ng pagtayo ng mga ito ay ang kanilang pagsigaw ng napakalakas na para bang meron itong tinatawag. Maya-maya pa, bigla namang nagtago ang buwan sa ulap na siyang naging sanhi upang dumilim ang buong paligid. Akala ninyo napakadali nyo kaming magagapi? Nagkakamali kayo. Wika ng isang matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang bumalik ang liwanag ng buwan at kasabay nito ang pagsilitawan ng mga nilalang sa kinatatayuan nila Tandang Lauryo. Bakit hindi na kayo makaimik? Kami pa talaga ang pinagtangkaan ninyong parusahan? Kung tuso kayo, mas tuso kami. Tandaan mo yan, Tandang Lauryo. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, ay para bang bigla itong natulala sa kanyang kinatatayuan. Animoy meron itong naalalang pangyayari na naganap noong nakaraan. Maya-maya pa, biglang naagaw ang atensyon ni Tandang Lauryo nang masipat niya ang pagsugod ng iilan sa kanilang mga kalaban patungo sa kanyang kinaroroonan. Paglapit nito sa kanya, bigla namang itinaas ni Tandang Lauryo ang kanyang mga kamay at kasabay nito ang pagtalon ng isang napakalaking aso na hindi mawari ni Jude kung saan ang galing. Ang labis pa niyang ikinatakot sa asong yon ay nasa ilalim ng buntot nito ang kanyang malademonyong pagmumuka. Nang masunggaban nito ang nilalang na lumapit kay Tandang Lauryo, agad naman itong nilapitan ng kanyang ama habang nagwiwika ng, wala kayong ideya kung sino-sino ang mga demonyong ginigising ninyo. Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang inutusan ang asong kanyang alaga na wakasan na ang buhay ng matanda. Segundo lamang noon ang lumipas nang bigla nitong tinapyas ang ulo ng nilalang na yon. Matapos itong utusan ni Tandang Lauryo, sa unang pagkakataon, doon na silaya ni Jude ang bertud ng kanyang amang pinakatago-tago. Paglalarawan ni Jude sa bertud ng kanyang ama, hugis tatsulok ito at meron itong gumagalaw na kulay pulang mata sa gitna. May mga kataga din yung nakaukit na para bang yon ang bumubuhay sa gamit ni Tandang Lauryo. Nang maisuot na ito ng kanyang ama, bigla namang nagsipulasan ang lahat ng kanyang kakumpare na para bang siya ay labis nitong iniiwasan. Halos bumagsak din noon ang katawan ni Jude sa sahig sa kadahilanang nakaramdam siya ng pabigla-biglang pagbigat ng kanyang buong katawan. Matapos ang mga pangyayaring yon,
Dahan-dahan nang nagbago ang kaanyuan ni Tandang Lauryo na siyang nagdulot ng takot at pangamba para sa mga nilalang na naghahangad ng digmaan. Pagsilay doon ni Jude, agad naman siyang nawala ng ulirat kung kaya't hindi na niya nagawang masilayan ang mga sumunod na nangyari. Kinaumagahan, naabutan na lamang niya ang mga kumpare ng kanyang ama na naglilibing ng mga bangkay di kalayuan sa kanilang tirahan. Yun din ang nakapagkwento sa kanya ng mga kaganapan noong mismong gabi. Ayon sa kumpare ng kanyang ama, walang kahirap-hirap umano nitong kinatay ang lahat ng kanilang kaaway gamit-gamit ang isang ipinagbabawal na karunungan ng mga aswang. Alam mo, Jude, sa dinami-dami ng kauri naming kakilala ko, tanging ang ama mo lamang ang naiiba sa lahat. Kung nasipat mo ang kanyang medalyon, sapat na ang bagay na yon para maunawaan mo ang lahat ng sinasabi ko. Jude, ang ama mo ay isang gabunan na mayroong dugo ng isang albularyo. Kaya nitong gamitin ang lahat ng kanyang aral na nalalaman kahit nasa kaanyuan siya ng kadiliman. Ang pagkakaroon niya ng ganoong talento ay likas na mapanganib sa lahat ng uri ng aswang, maging sa iba pang mapanganib na nilalang. Pagpapaliwanag ng kumpare ni Tandang Lauryo. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad namang bumalik si Jude sa kanilang tahanan upang ipagtapat ang lahat ng kanyang mga nalaman. Nang marinig ng kanyang ama ang lahat ng kanyang sinabi, tanging pagtawa lang naman ang naisagot nito habang nagsasalita ng, "Anak, mas mabuting huwag mo nang alamin ang mga bagay na hindi mo mauunawaan. Lason ang pagkakaroon ng labis na katalinuhan na siyang maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Mabuhay ka bilang isang ordinaryo at malayo sa landas na tinatahak ko." Nang marinig ni Jude ang sinabi ng kanyang ama, ninais na lamang niyang umalis upang pag-isipan ang mga bagay na kanyang nalaman. Gayunpaman, kahit alam na niyang gabunan ang kanyang ama, nananatili pa ring panatag ang kanyang isipan na walang mangyayaring masama sa pagdadalang tao ng kanyang asawa. Sa paglipas pa ng buwan, doon na nalaman ni Jude sa albularyong kanyang madalas na pinagkukonsultahan na minsan din palang kaanib nila ang kanyang ama sa paglilipol ng mga aswang sa buong lugar ng San Remigio. Nabago lamang yon noong minsang umakyat sa bundok si Tandang Lauryo upang humiling ng gamit sa kalikasan. Pagbalik nito sa kanilang lugar, nagulantang na lamang silang lahat nang makita nila ang medalyon nitong suot-suot. Magmula noong araw na yon, tinalikuran na ni Tandang Lauryo ang panggagamot at itinoon na lamang niya ang kanyang atensyon sa pag-aayos ng kanyang pamilya. Halos hindi nila maisip ang dahilan kung papaano naging isang gabunan ang ama ni Jude sa loob lamang ng isang araw. Magmula nang malaman niya ang lahat ng bagay tungkol sa kanyang ama, pinili niya pa ring huwag baguhin ang turing niya dito. Nang makapanganak na ang kanyang asawa, naging maayos naman ang kanilang pamilya. Sa loob ng ilang taong kanilang pananahimik, wala nang nagtangkang gumambala sa kanila dahil lahat ng mga nilalang na naroon sa kanilang baryo ay labis-labis ang pagkatakot sa kanyang ama na isang pinunong gabunan.